Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Gago! Stop it. Get some help. May experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ni spelling ng apelido. Ng subway dito sa Pilipinas. Subway, ano yan, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam mo, masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan, bobo! Napaka-bobo niya, biro mo, hindi na nalulutas yung problema sa baha eh. Paano pag umulan ng malakas? O ano mangyayari sa mga tren sa ilalim? Di lumubog. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, ito nga, nagpopormahan na ang mga politiko dyan sa Senado at saka dito sa Kongreso mga guys. Panoorin na natin ito. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Yeah. Kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Sinanggit niya ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Marcoleta. Marcoleta. Yes! So you have... Duterte Block mga guys. Hindi nyo ba napansin itong pangyayari? Kung titingnan natin muli mga guys ang nangyari dito sa election, after election, di ba? Itong alyansa talagang bumagsak. No? Ibinasura na talaga ng taong bayan. And itong mga politiko ngayon, na-feel nila ang pangyayari. Makikita natin ang mga action, ang mga response ng mga politiko ngayon nga parang there is a political shift. No? Political shift. Tuloy-tuloy na ito hanggang 2028. And itong mga kakampi ni Bangag, talagang nagsisilaglagan na po, nagkakarmahan na po. At saka itong mga politiko, they know, itong mga, halimbawa, itong grupo po ng VP Sara, they know they could have the majority. And also dyan sa Kongreso, para talagang makikita natin na there is a political shift. No? Political shift meaning there is a shift of majority. May bagong majority na sumusulpot. Ako po, di ba? Hindi ba maganda yan? Kasi itong mga nagpupurmahan ngayon, they feel, itong mga senador, they feel na itong mga grupo ni Bangag, kung sabihin natin, no? Talagang makikita nila na wala ng puwersa. Para sa akin, wala ng majority rule. Nga there is really a political shift. And that is in favor po dito kay VP Sara. Kasi itong pangyayari, everybody realize na itong ang presidente or administration is a lame duck na ngayon. There is no chance, I don't think there is chance nga malift pa ni itong Bongbong Bangag Marcos ang kanyang reputation. Kasi talagang nabasura po siya ng bayan nung nagsimula itong pinadala niya si Tatay Digong, di ba? Doon nagsimula, naglaglagan itong mga alyansa sa election. And the winning candidates ngayon sa election mga guys, they are confident nga to forma-forma. Di ba? Kita nyo si Soto, nagpaparinig. Siya ang unang nagpaparinig. Pero para sa akin kasi, I do not think Soto is fit again. No? Para sa akin, not fit. He had his chance, Soto. Naging Senate President na yan eh. Di ba?
Andiyan ka na dati eh. So, itong si Cayetano, there could be a chance for Cayetano. Pero itong si Zubiri naging Senate President na rin, no? Although nung nawala siya, inadmit niya, not directly inadmit niya, pero nagparamdam siya nung time niya na meron talaga siyang sinusunod ng mga utos dyan kay Satanas at saka rito kay Bangag. Nung napawala na po siya, nung pinalitan na po siya, di ba? Ang bet ko talaga mga guys, ito po si Marcoleta, di ba? Oo, lumulutang palagi ang pangalan ni Marcoleta, even if hindi pa nga siya nanalo being senador. Marami na po talagang nagkukomentary na bagay po si Marcoleta sa Senado. Bakit? Maraming alam, number one. No? He knows, and makikita natin ang kanyang credibility. Artista talaga, pinanindigan niya ang batas. Kung ano ang nasa batas, yun ang dapat susundin natin. Di ba? Kaya bet natin si Marcoleta. Pero para sa inyo, kung sino ang bet nyo dyan sa Senado, please comment down below. Alright, patuloy tayo mga guys. Dito naman tayo sa Kongreso. Kasi itong si Tambaloslos parang kinakabahan na, di ba? Dati, nung wala pang election, ang dami, bulgar na bulgar sila mga guys sa kanilang suporta. Diskurso itong si Tambaloslos Buaya, dami pumapalakpak ng mga salot. But now, nakikita ba natin yan? Eto, pakinggan natin. Kasi parang yung mga naratiba nila, hanggang doon na lang sa manifesto ng pirmahan. Ang dami na nagpirmahan. But then, hindi na po natin nakikita dyan sa Kongreso na nagpapalakpakan ang mga salot habang nagsasalita itong si Lolong Buaya na Tambaloslos. Alright, tingnan natin itong sinong pumuporma dito po sa Kongreso. Let's go. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Siniyak naman ni Ako. Di ba? Hindi niyo napansin yung ugali ni VP Sara. Hindi talaga siya political na talagang gusto niya agad na itong kapatid niya ang maging ano dyan. So, kwento na talaga ang totoo. Kinausap niya, baka kung gusto mo, pag ayaw mo naman, di kunin mo yung minority. Ganun lang po kasimple. Diba? Makikita po natin ang ugali ni VP Sara being a politician. Hindi po siya inyong ambisyoso na hindi katulad itong Tambaloslos na talagang pinipilit nila ang mga sarili nila isingit dyan. Diba? That's the difference. That's why ito pong mga Duterte, no? Kakaiba ang kanilang leadership. Meron talagang makikita natin na credible itong mga leader na to, talagang transparent, and hindi sila epal. Pag ayaw nyo sa amin, it's okay. Wag nyo. Ayaw nyo, di ba? O sige, ganun lang kay VP Sara. Kung hindi ka manalo, kulong pa being Speaker of the House, edi kunin mo na lang yung minority. Ganun lang po kasimple. Alright, kasi itong isang congressman mga guys, talagang pumaporma kung parang pinapakita niya, andun pa rin, matibay pa rin yung suporta daw niya dito kay Tambaloslos. Pakinggan natin itong halayo pa. Party List Representative Alfredo Garpin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Sure ka? Sa tunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang yun 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Alright, so sabihin natin, assuming natin, solid yung 200 niya. But why people ask pumuporma-porma na talaga dyan sa speakership? Dahil naramdaman nila mismo na there is really a political shift. Diba? Kasi alam naman natin itong mga politiko, pag sino naman ang nakaporma medyo angat dyan sa posisyon, naglilipatan pa itong mga lipak ng mga salot, di ba? Katulad kay Tatay Digong, nung nanalo si Tatay Digong, ang daming mga epal na dumidikit. But hindi nila alam Tatay Digong is very bright. Alam niya po kung sino yung mga kupal. Okay, tama kayo dito. Pag meron kayong ebidensya na kupal kayo, lagot kayo sa akin. Hindi katulad ito kay Tambaloslos na yung mga kinukuha niya mga kampe, yung mga convicted, itong mga salot na very clear sa mga tao, itong mga salot ng mga buhayan ng mga kurakot, yun po ang kanya. Diba? Katulad ngayon dito kay Dilima. Sipin nyo, tinawagan agad si Dilima after election na ikaw, pwede kang maging part of the prosecution dito kay VP Sara. So, yung intention niya, gamitin niya.
kahit na ang dumi mo, gagamitin ka niya dahil kontra mo si Duterte. Di ba? Very trapolitiko. Kaya sawa na po tayo dyan. Maganda po itong nangyayari, pormahan dyan sa Senado at iparamdam. Maganda po yung sinabi ni Bato. Hindi nyo rin mababasta-basta ngayon ang Duterte Vlog. Alright mga guys, thank you for watching. Yan, mabuhay. Marcoleta, ang gusto ko talagang Senate President yan. Diba? Alright, thank you for watching again mga guys. And again, don't forget to subscribe.